mabuting balita ngayon, lumapit kay Jesus ang isang ketongin. Sa panahon na Jesus, ang ketong ay hindi lamang sakit ng katawan. Ang isang ketongin ay itinuturing na marumi, iniiwasan at itinataboy ng lipunan. Nabubuhay siya na mag-isa na ipinagtatabuyan. Ngunit sa halip na layuan siya, lumapit sa Jesus at hinipo siya. Napakaganda ng tagpong ito sapagkat ipinapakita nito ang puso ng Diyos. Madalas kapag tayo ay may sugat, kasalanan o kahinaan, iniisip natin na lumalayo ang Diyos sa atin. Pakiramdam natin, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Ngunit ang mabuting balita ay nagsasabi ng kabaliktaran. Ang Diyos ay hindi lumalayo sa mga sugatan. Siya ang unang lumalapit upang magpagaling, magpatawad at magbangon sa atin. Lahat tayo ay may sariling sakit na keto. Maaaring hindi ito nakikita sa ating balat, ngunit nasa ating puso, gaya ng galit, inggit, takot, kasalanan, o kaya sugat mula sa nakaraan. May mga pagkakataon na gusto nating itago ang mga ito sapagkat nahihiya tayo. Ngunit ang ketongin sa mabuting balita ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Lumapit kay Jesus. Ang kagalingan ay nagsisimula hindi kapag perpekto na tayo, kundi kapag meron tayong lakas ng loob na lumapit kay Kristo. Mga kapatid, huwag tayong matakot dalhin kay Kristo ang lahat ng ating mga sugat. Hindi siya nagugulat sa ating kahinaan. Hindi niya tayo itinataboy. Ang kamay na humipos sa ketongin noon ay siya ring kamay na handang humipos sa ating buhay ngayon. Kung ang lahat ng tao ay lumalayo dahil sa ating mga sugat, si Jesus naman ay lumalapit sa atin upang pagalingin tayo ng lubusan.